So ano yung mga signs muna na stress na pala yung bata? During the bakasyon. Oo, during the vacation itself. Yes, oo. Maaaring mapapansin natin physical symptoms muna. Physically, maaaring hindi sila masyadong nagiging irritable, irregular ang sleeping patterns nila. Kasi maaaring mag-iba ang kanilang sleeping time, ang kanilang time sa paggising, pagtulog. So, maaaring mag-change. Ang Pero kanilang mahay, di ba? Nagpunta sila sa Yes. lugar, hindi sila sanay sa kama doon, di ba? Correct. Oo. Yung iba, they express it kung hindi nila kaya to express it verbally, Oo nga. emotionally, umiiyak, yung parang hindi sila mapakali, restless. Oo, yung parang gano'n. No? So, kailangan mapansin ka agad, mapansin ng mga nanay especially, and the parents, ng guardians na Ang kasama. mga ano pa naman, pag umiyak na ang bata, nagdabog, nagtantrums, naapektuhan lahat ng tao sa Correct. family, di ba? So, ano dapat gawin, Dok, pag ganyan na? Pag gano'n, depende sa age. Yan, sige, Mangkin. toddler muna tayo. Yes, kasi Toddler. kailangan ang approach natin sa mga bata is age appropriate Okay, always. sige, So, number 1 doon, ang tip is always to choose ang place ng bakasyon, halimbawa kung saan pupunta, something na age appropriate. Ang venue, ang place, ang location, and the activities na kailangan na gagawin ninyo. Kasi maaring kailangan it should be safe enough na kung toddler, for example, na sana wala masyadong mga risks na sila ay madapa, maslide kung madulas, or may mga handles na pwede nilang hawakan. And preparation is very important. Preparation meaning sa part ng parents ito, no, na bago pa magbakasyon or magpahinga or magplan, is naka-ready na yung mga physically also. Dapat well-rested also ang mga parents, no? Kasi sometimes magka-clash talaga kung halimbawa lang, no, na ang parents also are medyo Pagod. kulang, stress. kulang sa pahinga prior sa bakasyon and during the bakasyon. So mas maganda also shared ang ang responsibility. For example, kung baby na alam natin medyo iba ang kanilang sleeping pattern, maaring mas tulog sila sa umaga, gising sa gabi. Then kung nagbabakasyon or pahinga, then pwedeng, ang tawag namin doon, Ma'am Tin, Sir Julius, parang decking. During the bakasyon, no, na may isa muna na gising para alagaan siya. So, preparation is very important and we anticipate kung ano ang pwede ng mga needs and activities na age appropriate sa mga bata. Kasi of course, ang isipin natin dito is the memories na they will remember. Usually, pag mga 2 toddlers, 2.5, meron na. Maalala na nila yon and babalik-balikan nila yon. Kaya very important also na alam natin ang ating emotions. Na as adults, kailangan patient din tayo. Magbabaon tayo ng patience. And parang ang mga inconveniences, kung meron man, huwag natin silang damay, no, yung mga bata. Doc? Anong take mo sa mga magulang na namamalo ng mga anak pag nagkaka-tantrums? Yeah. Ano maipapayo mo sa kanila? Yes, kami sa profession, no, as mental health professionals, hindi namin ina-advise 'yon, hindi nire-recommend ang palo. Mas maganda ang reprimand kasi it can be verbal. Unahin verbal talaga muna. And mas maganda, merong lessons learned from that. Kung bakit, kung anong reason, kung bakit kailangan i-point out yung behavior na yon. Oo, so ipo-point out natin na ito yung wrong. And then, explain natin kung anong reason na bakit siya wrong. Because sometimes kung tayo ay nakaka-cause na ng physical harm sa mga bata, at lalo na kung hindi nila maintindihan yon, it may leave an emotional na Kasi impact marami sa akong kanila. nakikita noon ng mga magulang yung parang pag kunya nagko-commute sila. Sobrang parang alam mo parang konsumido na yung pressure na pressure, stress na stress na inanay, tapos umiiyak pa yung anak. Nakikita ko pinapalo kahit na kahit baby pa. Kasi nga, stress. May mga ganun. Anong epekto? It can be Baby, Doc. Ano lalo na kung interpret natin yan later on, ang impact kasi, may sinasabi sila na the child is the father of the man. Meaning, malaki ang impact ng ating mga childhood experiences sa kung paano tayo, ang personality natin, how we behave, pag tayo ay adults May na. effect pala yun. May effect siya. It can be traumatic, nawawala ang that feeling na we are safe. Safety and the trust doon sa ating primary caregivers. Kaya mas maganda, explain. Explain mo na. Explain, verbal. Kung kailangan i-point out siya. And i-correct natin yung behavior.
And i-reassure sila na we love them, but hindi lang tayo nag-agree or nag-approve doon sa kanilang ginawa. So hindi sila ang hindi natin gusto, but it's the behavior. Pwede ba Doc, maging dahilan yan para sa paglaki nila ay maging abusive din sila o mapanakit kapag bata pa lang sila, nakakaranas sila ng mga kanya klaseng Papalo. disciplinary action? Oh, it can be a factor. Kasi lalo na kung during the formative years at yun ang nagiging situation nila, no? Lalo na sa bahay, 'di ba? Sa place na yun sana ang magbibring sa kanila ng sense of trust, safety, protection, at kung doon pa nangyayari or sa school, maaring ganun din. Kaya nakikita natin na may impact ito na pwedeng sila din ang magiging aggressor kung hindi kaagad siya na correct. Kaya it's really very important na yung the home is something na yung ang feeling natin pag umuwi tayo, it's safe. Safe ground. It's a safe space. Safe Paano space. nga, Doc, kunyari, nagbabakasyon ganyan. Tapos dyan pinalo habang nasa harap na maraming tao. Dapat dapat mindful ang mga parents about their emotions, na wag ilabas ang kanilang frustrations doon sa kanilang mga anak. Kasi definitely, din yan kailangan ang parents, aware din sila dapat. Self-awareness sa part ng parents is very important. Na kailangan aware sila na pag heightened na ang kanilang emotions, step back na muna. Step back. Hayaan mo muna yung kasama mo na sila muna ang mag-alaga. Mag-discipline, Sila muna ang or sila muna tulog muna. Baka kasi kulang sa tulog, maraming factors also Yeah, kung bakit yeah. parang emotional or highly tense ang situation. Step back, pakalmahin muna para we do not say or do things na i-regret natin Pakalmahin later yung on. bata.